Guys, gagawa tayo ng lumpiang Shanghai. Okay? Sa mga nagawa ng lumpiang Shanghai, merong iba't ibang ingredients na inilalagay. Ang sa akin, kung ano ang meron sa aking stock, yun ang aking nilalagay. Kesa naman masayang at mabulok. Meron akong nilalagay dyan na ground pepper. Ito, nilagyan ko ng ground pepper. At yan ay 500 grams na beef. Okay? Yung ground beef. So, meron din tayo syempre na pinaghahalo-halo ko lang ang kanyang ingredients dyan. Okay? Ito na ang asin. Tapos, lagyan natin ng, dahil sa wala akong celery, meron ako ditong ano pala, yung celery na na pino ang pagkakahiwa. Ayan. Yan ang aking nilalagay. Dinadamihan ko para malasa. Okay? So, dahil sa hindi ko nilagyan ng sibuyas, meron ako ditong dahon ng sibuyas. Yan. Masarap, mas marami. Okay? Mapapansin nyo, ang dami kong maglagay. Kasi mas gusto ko maraming sahog. Tapos, meron ako dito na pinong-pino na shredded carrots. Yan. Pansin nyo, marami akong maglagay. So, meron din tayo dito na 2 small egg. Sama-sama na yan. Yan po yung magbabind ng ating lumpiang Shanghai. And then, yan po ay hahaluin na natin. Paghahalo-haluin na natin yan ng mabuti. Pwede pong kamayin. Kaya lang, hindi ako nakapag-gloves. Okay lang naman na hindi nag-gloves. At dahil sa ito naman ay pang sariling pagkain ko lang. So, kailangan nating haluin ng mabuti. Kung minsan nakukulangan ako sa ingredients, nilalagyan ko na lang. Dagdag na lang. Kesa sa sumobra. Sa mga sahog, sa mga ingredients nyo, depende na po sa gusto nyong dami. Okay? Ako kasi marami akong maglagay sa ingredients para malasa. Yang kailangan, halong-halong mabuti ang inyong karne. 500 grams na ground beef po ito. Tapos guys, dahil sa gusto ko medyo matamis-tamis yung ating lumpiang Shanghai, naglalagay din ako ng raisins. Eto, lalagyan natin ng raisins. Yung iba hindi na naglalagay ng raisins. Pero ako dahil gusto ko medyo matamis-tamis, yan, naglalagay ako. Yung iba naglalagay ng kaunting cheese, yan. Ako gusto ko may raisins. Padagdag din yan ng lasa. Mas masarap, maraming ingredients. Ayan po, at ating napagsama-sama na lahat. Dapat po ay halong-halo ang ating ingredients para malasa. At saka para pantay-pantay ang lasa ng ating ginagawang lumpiang Shanghai. So, naka-ready na po yung ating lumpia wrapper. Okay. Ito na po siya at ating babalutin na isa-isa. At nagtira nga po pala ako ng ng ating pinaghiwalay na egg yolk tsaka yung white. Okay, para ito yung ating pang-lock, pang paste doon sa dulo ng lumpia para pandikit. So maglalagay lang tayo ng kaunti. Huwag nating masyadong dadamihan dahil at saka pag kayo ng apoy, huwag masyadong malakas.
Yan, ganyan lang po. Ikutin lang po natin, tapos ilalak na natin yan. Dapat po ay sealed na sealed at huwag lalabas yung karne. Yung ating filling. Tapos, lagay na natin yung pangdikit na white egg niya. Ganyan lang po. Kinamay ko na po yung ating way ng pagdidikit. Dahil para lang naman to pang sarili. Ayan na guys, nakagawa tayo ng 20 pieces dahil ang isang pack ng ng ating wrapper is 20 pieces lang at may natira pa ako na kaunti o kalahating siguro mga 250 grams pa to. Parang kalahati lang ng 50 grams ang aking nagamit diyan. Ito po siya. Ito yung natira ko, kaya sa next time na magkaroon ako ng wrapper, lumpia wrapper, is gagamitin ko pa ito. So itong aking nagawang 20 pieces, bale ilalagay ko sa isang Tupperware at pwede kong ilagay ito sa freezer. Anytime na gusto kong magprito, yan, pwede ko na siyang kainin. Dahil solo lang ako, yan yung aking pwedeng iulam. Okay, next time, gagawa naman tayo ng ibang putahe. Okay, bye!